Okay. Sigurado. Okay, sure po. Okay, hindi ko na po matatagalin. Ang tulfo, tatlo. Ang bitag, nag-iisa lang. Mga kaibigan, mga kasama sa Manila. Ben Tulfo. Salamat. Thank you. Una sa lahat ako nagpapasalamat kay Yorme. Kausap ko lang siya kanina. Medyo Kuya. mga bagay na kung minsan na hindi ko nakikita, pero nakikita niya dahil sa ibaba siya, which is basically sa lokal. Pero tumakbo na rin siya for president. So siguro mas malawak yung kanyang pagka-alam pagdating sa sinasabing public service. Kaya I tip my hat kay Mayor Isko Moreno as comebacking, kanyang Vice Mayor, si Abby. That's at the outside. So, and the rest of the kasama natin ngayon. Dadiretso na ako para wala nang sabi na naman ng aking Chief of Staff. Si Bentley, pagdating ng Pebrero 11, siya rin magiging campaign manager namin. Bakit ako nandito? Gusto kong makita kayo isa-isa bilang mga senior citizen. Once upon a time, kayo yung sinasabing panahon na wala pang iba sa amin. Yung iba, lumulutang pa sa ere, yung iba nakadayat. Pero during those times, naghihirap kayo at nanilbihan kayo. Marami na kayo siguro nahubog ng mga anak, pang-anak, at umabot sa estado na pwede magpagmalaki dahil nagabayan nyo sila. Mahalaga sa atin yung sinasabing pamilya ng senior, binibigyan ng galang, at binibigyan ng kahalagahan dahil kung hindi sa inyo, walang henerasyon na sumunod, paghubog, no? So, dahil dyan, ako, si Ben, marami akong na-enkwentro mga senior dumarating sa aming tanggapan mula Mindanao sa Visayas at sa Luzon, sa iba't ibang parteng probinsya. Nakita ko yung hamon at mga reklamo at hinagin na nakaabot sa amin base doon sa mga sinusumbong ng mga senior. Ang ayaw namin sa bitag kami ay, kumbaga, tumatayo kami sa mga tao, walang kaboses-boses, walang mukha, mahihina, napapabayaan, pinatabuso, pinagsasamantalahan, niloloko. Ngayon, sa parte ninyo, kaya sa amin, ahoy, wala na akong magulang, kamamatay lang ng aming ina, matagal na kami kung titignan natin. So, yumako yung aking ina at the age of 98. Malaking influensya ng aming magulang sa akin. Hindi kami siguro umabot sa style na to kung hindi kami tinuruan ng aming ina na yung marunong makinig. Pakinggan mo. Kinakailangan marunong kang umanawa, maawa, at hindi lang awa o umawa, tapos gawin mo yung pwede mong magawa. Tumulong ka. So, laging sinasabi ng aking ina, mga anak, masaswerte kayo. At dahil maswerte kayo, natalim sa aming isipan na yung bagay na yun, intindihin nyo. Pag medyo mababa sa inyo, hindi kayo kinakailangan tulungan niya, huwag na kayo magantay. Yung aming ama, matapang. Constabulary, militar. Kaya kung saan kami ng destino, iba't ibang probinsya, hindi ako nagpag-aral ng isang eskwelahan na kumbaga na kompleto ko ng 2 o 3 taon. Hindi. Iba't iba. Kaya natikman ko lahat ng mga astig ng mga bully. Kaya ako nagiging ganito. Kabagsik kasi kinakailangan, bawat eskwelahan na pinupuntahan mo, makikingkwento mo yung mga sinasabing bully, magduduro, lahat na lang. Kapag hindi ka marunong dumapensa, hindi mo kaya ipagtago yung sarili mo, kawawa ka. At ang makikita nila na medyo, ito makapag. So lahat ng mga nasasagasaan, nilubugbog, niluloko, tumatakbo sa akin. So, naging tapak namin yun. Na parang tumayo, doon sa mga hihina. Kami na nung araw kasi uso pa yung suntukan eh. Sa likod ng eskwelahan, sa ilalim ng puno ng mangga. Square na agad yan. Mag-a-announce niyan, ako, mamay may laban na. So, naging kamahagi sa amin yun. Paghubog sa amin, napakahirap ng dinanas mo na kung saan-saan ka. Ako pinanganak sa Lanao.
Isang kapatid ko sa Hulo, yung isa sa Cotabato, yung isa sa Davao, yung isa sa Cagayan de Oro City, dalawa lang sa Manila, isa sa Leyte, sa dami nun, di ba? Ito. Tsaka kung saan ang destino ng tatay namin ang lugar, inaalam ko, ano ba kung ganito, nakita ko iba. Iba yung bagay na ginagawa niya sa Manila, kapatupad kung sinasabi yung pag-aalaga doon sa mga senior. Siguro, you're so lucky. Swerte ninyo. Sana bumalik ko. At, hindi naman ginagawa ng Panginoon. Hindi na eh. Kumbaga, sigurado na yan. Kaya lang, meron akong nakikita sa kanya, gusto niya siguro talagang people to eh. Gusto niya kayo makausap. So ako, marami akong tutulong sa kanya. Mga matanda lang ba namin sa akin? Unang nakikita ko, yung napapabayaan ng mga anak. Napapabayaan na, ginagawa na. Meron siya sa elderly abuse. So, minsan, pinababayaan sa lansangan. Napapalpal sa amin, tutulong na. Kaya nung ikipag-usap ko sa Dicaster, magiging secretary ng si Rex Gatchalian, sabi niya, Ben, siguro, itong ating gagawin na gusto namin makipag-ugnayan sa Department of Justice at saka sa DSWD na obligahin ang mga anak, alagaan, huwag pabayaan ang mga matatanda, bagkos mahalin. Pero may nakikita ko yung mga lukod-lukod na napakawagin. Kumbaga, pinaaral ka, tinalagaan ka, pagkatapos papabayaan ka kung ano pinagagawa. Yun ang ayaw namin. Marami na kami nakita na kung minsan matanda na, iyak mo. Wala na matirhan. So, gagawa kami ng paraan na parang ilagay siya doon sa sinasabing home to the aged. Kumbaga, wala nang silbi para sa kanila. Kaya mapalad kayo, nandito kayo ngayon, nandito kayo sa Yorme, may ginagawa siya pagtulong sa inyo. And ganoon din ang aking sisiguraduhin. Na bagay na mabigyan, masilip ng gusto para kasi pag-itingin, yung kalagayan, sitwasyon ninyo, kapakanan ninyo, kayo mga senior. Ano yung magagawa ng mga anak? Kasi, once upon a time, kung ang tinuro niyo sa anak ninyo, ganoon din ang gagawin. Kung minsan, turo ng turo, pero iba yung nakikita. Kaya ako naniniwala kung ano nakikita ng anak sa magulang, yun din ang kanyang gagawin. Pero meron lang nakikita ng magulang, anak, ba't ka na ganyan? Hindi naman ako nagkulang sa pangarap. Ang hindi na nakita, hindi, kumbaga night time. Iba pong pangaral ninyo, iba pong amin nakikita. So, yung nakikita ko sa magulang ko, nung nakikita ko sa nanay ko, sa tatay ko, isa lang. Yung pangaral sa amin, turo sa amin, yun din ang nakikita namin. Pero pag medyo ka iba, kung minsan lumalapit sa amin yung mga anak, pagkatapos i-interview namin sa radyo, ba't nagkaganyan? Ba't nagkaganyan mo sa anak mo? Bakit sa tatay mo? Nakita namin na medyo may problema yung relasyon ng anak sa magulang. Yung magulang, nagpapaya ng mga panahon yun. Kaya itong bagay na ito, sinishare ko lang sa inyo. Hindi ako nangangaral. Mga totoong tao, totoong buhay, totoong hamon, totoong pangyayari. Hindi ako gumagawa ng kwento. Hindi kami gumagawa ng kwento. Mga totoong pangyayari, totoong biktima mismo ng karahasan, pagpapabaya ng kanilang mga anak, at mga kayo dumating ng panahon ninyo na inaalagaan at inaalagaan. Pag medyo lahat sana ng mga politiko namin ay tinitingnan, pinangangalagaan ang kapakanan. Una, yung estado ninyo, kapakanan ninyo, kalagayan ninyo, at karapatan ninyo. Kaya siguro lalakas. At nakikita ko, kayo, niyan, at yung kanyang mga opisyalis na kasama niya, at makakaasa kayo sa akin, ako naman kayong pinag-independente. Wala akong kinakampanin, pero ginigesta ko kahit sinong partido, okay lang sa akin. Basta importante, ang tao ang siyang pagsilbi na. Dahil ngayon, lahat na lang kinakailangan makakuha ng kontrata. At ang kontrata na yan, katumbas na sinasabing pananagutan, tiwala. Bakit piliin ninyo leader ninyo? Bakit gusto kumuha ng kontrata at akala gano'n lang kadali, may luluto sila na hindi na nakikita ang dahilan o yung bagay na responsibilidad pananagutan. Pero kinakailangan na ng tiwala.
nag-uumpisa sa tiwala at respeto. Nakakamtan yan, hindi pinagkakalago. Yan, siyo. Yan, ang kanyang. Ang tiwala at respeto ay nakakamtan, hindi pinagkakaloob. Kapag ikaw may tiwala, kapag may tiwala din kasi sinasabi dito, nakikita ninyo, klaro, yung transparent. At ang pinakahuli, yung pananagutan. Ang pananagutan, pagtingin sa pangangailangan ninyo, lahat ng bagay niyan, take into consideration. Ngayon, ako, siguro naman, narinig nyo ang pangalan namin na minsan sinasabi, ganito, ganyan, ganyan. Ako po si Ben, si Bitag. Kaya apelido ko lang po Tulfo. Kaya ngayon, pakikipag-unahin ko kay Yorme. Makakasiguro ba yun? Na gagawin ko at yung mga team namin nakahanda na kami sa mga bagay na kung anong gagawin namin, pagdating namin kung lulubin ng buong may kapal. Sa tamang panahon, alam ko na ang aming gagawin. Marami. At ang hirap magsalita. Pero hindi yan ang punto-punta ko dito. Nakikita ko kayo. Sabi nga nila yan, magaling kayo sa ibang mga lugar. Pero pumunta kayo dito. Ibig sabihin, nagpapatunay naman yung tiwala at respeto ninyo sa Kanya. Kung gano'n ang respeto at tiwala ninyo sa Kanya, sana naman, kahit na konti, hihingi na mga konti. Hihingi na ako medyo, aaraw na ako ng sige mo ganito. Pero kung gano'n kalaki, kung mahaba, eh, mamahalin ko po kayo, hindi ko huwag kakalimutan. Ako po si Ben, si Bitag. Tulad ko lang po. Ayaw ko po magsalita ng isang bagay kasi baka naman minamonitor pa rin tapos sasabihin, hindi ka campaign. This is about reaching out. Inaabot ko kayo, kinahingin ko something. Ito lang po nila, parang question and answer tayo, parang quiz. Hindi parang nagkakaroon sasabihin nila, isa pa rin yung lulungin. Parang isa po nila. Okay. Maraming salamat po sa inyo.